Ito pong kanyang stock up na double burner. Matagal niya itong hindi nagamit. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back to our channel, ang inyong katangke. Ito na namang mga katangke. Ito may pinagawa na naman sa atin na double burner stove ni Ate Hills. Yan ang problema po nitong ating double burner na pinagawa ni Ate Hills. Ito pong kanyang stock up na double burner. Matagal niya itong hindi nagamit. Itong kinuha natin doon sa bahay nila. Ito ginagawa ko po doon sa warehouse. Itong kanyang na-stock na double burner. Ayun. Itong nasa right side, ito po yung may problema na stock. Yung kabila naman side na sa left side ko ay hindi naman siya stock. Kaya yung ayusin po natin, yung stock up niya, matagal na siyang hindi na gamit. Kaya kasi na-stock nga po. Kaya yun, matigas po yung pihitan. Kahit anong ikot po natin sa pihitan, ayaw niyang sumama. Pagka piniwersan nyo po yun, talaga masisira po yung knobs po, yung ano. Kailangan po talagang babaklasin. Ang tanong, bakit ba nag-i-stack yung double bar, nag-i-stack up yung double burner? Kasi ang double burner po, pag i-stack yan, yung ibig sabihin yung minsan ang ginagamit nyo yung kabilang side, yung left side, yung kabila naman hindi nyo nagagamit. Kadalasan ganun i-stack. Tapos minsan nagagamit nyo naman, tapos natutuluan naman ng yung mga sabaw o kaya yung kulo ng ano, yung nadudumihan siya. Anong nangyayari, ganun na i-stack po siya. Nagkakaroon ng stock kasi tumitigas po yung kanyang dumiron. O kadalasan minsan sa kabila nyo gustong laging gamitin, tapos yung kabila naman hindi, minsan nagkakaroon po ng problema, kaya nagkakaroon ng stock up po. Kaya kung ano naman, dapat ang gagawin nyo, palas nyo siyang gagamitin. Pag ginamit sa kabila, gamitin sa kabila, para hindi po magkaroon ng stock up. Yan guys, yung katulad ng ginagawa natin mga katangke, binabaklas po natin yung dalawang tornilyo, yan. Tapos ang stock up naman po, yung ganyang ginagawa natin, kakalasin nyo lang muna po yung tunnel sa ignition, yan. Ganyan. Kasi ang problema po yung pihitan, yun po yung target natin gagawin, yan. Katulad yan. Nakita nyo mga katangke. Tapos nakaabang na po sa atin dyan yung mga grasa. Tapos yung W40 po na pang ano natin, palinis po natin na gas para maalis po yung matigas na ano, yung ano kanyang grasang tumigas. Yung na-stack kasi siya doon sa grasa niya na tumigas doon sa loob na hindi nagagamit. Kaya yun, kailangan po natin palambutin yan. Kaya ang gagawin ko muna po, ayan, sinusundot ko po yung pinaka ano niya, yung locking niya po doon sa loob. Pagka nagpumipit po na ignition, yun makikita nyo sinusundot ko sa likod. Kasi mas maganda siyang sundutin doon sa likod kaysa doon sa harap. Mahirap kasi siyang dukutin po, yan. Hindi ko halos madukot doon sa harap, yan. Tapos sa likod ko po itutulak. Yan. Yun, nakita nyo po na itulak ko doon sa likod, yan. Yan, natanggal ko po. Yun po yung pinaka lock doon sa pihitan. Tapos yung tumatama doon sa ignite, nadidinig yung tumutunog, yan. Yan, ang gagawin po natin doon sa yung pihitan na yan. Lalagyan po natin siya ng yung hinahanap po yung ating pang yung W40 po, yan, para lumambot po siya. Yan, sprayan po natin doon sa pinaka handle niya, doon sa pinaka kanto. Tapos galaw-galawin po siya natin, yan hanggang sa gumalaw. Yan, tulak-tulak lang po para yan, ilusog ko siya para umusog-usog, gumalaw, para pasukin po yung loob. Yan, katulad yan, umikot na po, yan. Ayan, ikot-ikot lang po, yan. Tapos pag umikot lang po ganyan, yan, ang ine-next po natin dyan, lalagyan po natin siya ng
di ba naalis na. Yan, lagyan po natin ng grasa. Ipapalit po natin doon sa loob. Yan, para lumampot po yung ano. Sa loob tsaka sa labas po ang lagay po ng ano niya na, ng grasa. Yan, yan. Sinisiksik ko po doon sa loob yan. Pinapakita ko po yun. No? Para makita ng mga viewer natin yan. Sinisiksik ko po dyan yung grasa para lumampot ulit siya. Diyan sa pinakapihitan natin yan. Tapos sa mga ano po, sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe habang nanonood po tayo ng video natin, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at supportan nyo na rin po yung mga ginagawa kong video para tsaka i-share nyo na rin po sa mga kakilala natin para more share, di ba, more blessing. Tapos yung marami pong makaalam ng ganyung video. Yan, at binalik na po natin yung kanina inrest natin. Yan, ayun, nakita nyo, mga katangke. Yan. Tapos tutulak po natin siya. Saktuhin nyo po yung ano, yung pinaka-pin po sa kanal, baka magkamali po kayo. Yung may pinaka-content siya ng pinasok ko kanina. Tapos ito naman yung yan yung kinuha ko doon sa loob. Pinaka ano niya, yan. Yan yung bilog na yon. Yan, ibababad po natin saglit. Baka mamaya sa sobrang tagal hindi na rin siya ano. Kasi kasama yung pag na-stack yung tumitigas din yan pag mamaya, malamang pag kung pinihit mo yun tapos yun naman matigas, kailan papalitan din po natin ng grasa. Isabay na rin po natin yung linis. Kasi yun nga, na-stack po nga siya. Yan. Para pagkakabit natin, swabe-swabe po yung ano nga yung pihit natin. Yan. Kaya diniretso ko na rin linisan. Yun, yung sinusundot ko po siya kasi gawa ng para malinis po siya, yung matanggal yung dumi. Kasi may spring din siya maliit dun Pwede naman baklasin natin kaso yan. Nilinis ko na lang po siya, makukuha naman siya sa ganyang linis. Ang palinis naman, pwede naman natin ang palinis pwedeng kerosene o kaya yung gasolina, pwede ho yung panlinis. Alin sa dalawang gusto nyo gamitin. Ang available ko kasi sa bodega, ito lang kerosene po. Yan, atin na pong punasan po. Yan. Tapos, alagyan natin po siya ng konting grasa uli. Yun. Para hindi naman sobrang dami ng grasa kasi baka bumara. Ang gagawin natin siya doon, lalagyan natin ng konting grasa yung mamaya. Yan. Ito naman ating hawak na pinaka-ano niya. Pinaka-housing niya po yan. Yung ano, ibababad po natin siya sa gas yan. Yun. Nakita niyo po, binababad ko para pasukin po yung butas doon, malinisan din siya. Mawala po yung mga sebo-sebo niya ron, mga kalakalawang niya. Yan. Yan po. Sa mga habang po tayo gumagawa, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga viewer o sumuporta sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo lahat na walang sawa pong nanonood sa aking video at sumusuporta po sa akin. Ayan guys, ayan, nakita nyo. Ayan, nakakatangke. Sinusunod ko po siya ng ano, yung mosquito screen. Para sure ball ba ako na, ayan, na wala na yung mga humaharang doon na mga sapot-sapot. Tapos didiretso po natin. Kailangan itagos po natin yan. Sure ball po yan sa pinakadulo. Kailangan mailabas po natin sa pinakadulo para sigurado po na. Pero kung may compressor kayo mga guys, mas maganda rin na like tatalsik talaga dumi dyan pag sa compressor. Akin wala naman ang compressor dito. Yan. Para labasin ko yun sa kabila para sure ball po ba talaga na ano na mamaya pag ano natin pagbigay natin kay Ate Hills na okay na yung kanyang double burner stove. Ayan mga guys, ayan. Ayan. Guys, mga video natin pong ina-upload natin video, click lang po kayo sa aking mga notification bell para upload kayo sa mga bago natin ginagawang video. Itong video naman po natin ay nakakatulong naman at may mga aral naman po, kaya wag po kayo magsawang panoorin ng mga video na to dahil nakakatulong naman po siya sa mga gamit na pag-aayos sa inyo na hindi nyo na kailangan ipagawa sa mga technician. Kayo na mismo. Pag napanood itong video ay matututo na kayong gumawa, di ba? Hindi nyo kailangan gumastos, kayo na mismo. Ay, kaya po tayo nag-upload ng mga ganitong video po. Para sa inyo po itong mga video nito.
Yun. Tapos mamaya pagka-ayos po natin to, makikita, ihatid po natin kay Ate Hilda to, doon sa tindahan niya. Mamaya konti po pagka, kung hindi ko may atid mamaya, ako pwedeng bukas kasi hindi ko alam yung schedule ko mamaya, baka marami po tayong deliver. And mga katangke, nilagyan po natin uli ng yung konting grasa para dumulas po Kasi talaga pong may grasa po yung konti yan. Para swabe po yung ikot yan. Yan. Tapos yung pagkabit niya, yung lock na yun, sure mo nyo po na yan yung pinapakita ko sa inyo. Yung nakatayo doon, nakatayo yung angulo. Tapos susunod nyo yung lock, yung kumakalabit doon sa click. Yun, tapos sure din. Kung ano yung pinalas nyo, kailangan palatandain po kayo doon sa pagkalas nyo. Yun. Kung maliligaw po kayo, ang advice ko lang, yung isang ignition, yun po yung pwede nyo kalasin para tingnan kung paano i-style, para kung naliligaw kayo, yun po yung magiging pattern yung isang ignition na nandun na hindi ko kinalas. Yung, kasi yung baguhan pa naman ako, ganyan ang ginagawa ko, naliligaw ako, tinitingnan ko po yung isang ignition doon. Para kung naligaw ako, tinitingnan ko anong forma, tapos ginagayo ko po, kaya po ako natuto rin sa mga ganyang pag-aayos. Yung baguhan pa lang po ako. Ngayon, medyo veterans na tayo, kaya hindi na natin tinitingnan yung ganong estilo ng yung kabilang ignition. Ayan guys, yan. Dating gabi, yan. Kung ano yung kinalas, ganun din po yung kabit. Ayan. Mamadali na po natin guys, para hindi kayo mainip. Ayan, ganun. Ipitan po, tapos yan. Mga guys, sa mga video pa natin gagawin, marami pa tayong more videos pa tayong gagawin. Hintay lang po kayo at magsubaybay po sa aking video at marami pa kayong matututunan. Yan, guys, yung bago niya ikabit guys, testing nyo to yan. Para hindi palpak yan. Tingnan nyo kung swabe na. Yun, swabe na, nadidilig nyo guys. Ayun, tumutunog na yan. Tapos yan, nag-ignite na yan. Ibig sabihin, swabe na yung bago niya ikabit. Para hindi po palpak. Kasi mamaya, doon palang palpak, kinabit nyo. Di magsasayang na kayo ng oras, kalas uli kayo. Kailangan ganun gagawin nyo po. Yan, lagyan nyo ng grasang ganyan. At least, pag bago niya ikabit, sure ball na kayo doon sa isang set ng ignition nyo na okay na. Diba? Swabe na talaga. Diba? Yan, katulad yan. Kanina, ang tigas-tigas niyan. Grabe. Sobrang tigas na ignition yan. Okay na. Yan. Tapos bago natin ikabit doon sa yun, sa stove natin ulit na kinalas. Yan. Ganun lang din po yung kung ano yung kabit natin doon. Kali yung paano pagkalas natin, ganun din yung kabit. Okay guys, ayan. Setting na natin lang mga katangke. Yan na guys, ayan. Yan, yung goma katangke, huwag nyo kakalimutan. Kasi pag wala pong goma yan, magkakaroon po tayo ng problema niya, magdilik po dyan, mag-aapoy po yan. Yan, make sure nyo po yung goma yun. Yun po yung trabaho ng goma na yun, kaya iipit po yun Yan. Yung isang hindi ko na ako kinalas kasi ang stock up lang naman natin yung kabila. Ang ganyan. Kaya yun lang po yung titirahin natin. Problema yung stock up. Ayan. Tapos lagyan ko po ng yung tornilyo, lagyan natin ng konting grasa para pagsunod na pagtanggal natin at least yung swabe para hindi dry siya pag pinihit mo. Mga guys, yan. Yan. Mga lods, mamaya pagka ayos nito mga lods, samahan nyo po ako doon sa tindahan ni Ate Hills, iatid po natin yun. Yan. Tapos abangan nyo na rin po yung mga video natin, may mga gagawin pa tayong mga sugod bahay, mga sugod bahay na nagpapaayos ng mga customer o mga nagpapaayos po, mga kaibigan yan. Tayo naman wala naman tayong sawang tutulong sa kanila hanggang sa kaya natin tutulong tayo
Kahit hindi naman sa wala naman tayong mga material na bagay para pantulong, ganito na lang po yung gagawin natin, makatulong sa mga ganitong klase na lang, kahit sa pag-ayos ng stove, yung talento natin may pamahagi natin sa mga kapwa-tao natin, sa mga nanonood sa mga nanonood na viewer, mga pamahagi natin. Kahit sa mga ganyang pagtulong lang, okay na po yun. Yan. So, ganyan. Kaya yan, huwag lang kayo masyadong mainip mga loads. Yan. Ayan, sure ball nyo po para hindi kayo maligaw. Yun, yung alam nyo naman yung may off on dyan, yun yung pinaka knobs ba yan, yung ano na knobs. Makikita nyo naman yung on check off nyo, may nakasulat naman yan. Yan. Kasi alam nyo naman yung pagkabit, medyo matagal kaysa pagkalas. Alam nyo naman kasi yung pagkalas, kalas ka lang ng kalas, pihit ka lang ng pihit, di ba? Yung pagkabit, kaya asintahin mo pa yung ano eh, yung tutusukan mo ng tornilyo, kaya medyo matagal pagkabit, di ba? Alam niyo naman yan, pagkalas, kalas ka lang ng kalas, pero pag yung pagkabit, medyo matagal kasi sure mo talaga itutusok mo yun, kasi hindi mo lang maikakabit kung hindi talaga yung sure ball yung tornilyo dun papasok dun sa butas eh. Yan. Yan, sumasablay pa ako guys dyan. Ayan mga lods. Sana hindi ko magsama mga lods sa mga ginagawa natin video at hindi kayo mainip po sa panonood na to. Ang gas. Yan mga lods ha. Yan. Ayan. Yan. Malapit na tayo guys. Ayun na lang mga lods. Ayan na, nakabit na natin. Dito na tayo sa katotohanan. Ayan. Hinigpitan ko lang po yung tornilyo ng dalawa. Yan. Yan, okay na. Kabit na ho yan. Mga katangke. Okay. Yun na. Tapos na rin. Yun. Ito na mga lods. Bibigay na natin to sa may-ari. Samahan nyo ko mga lods, bibigay natin sa may-ari. Ano lang tayo, yung continuous lang tayo mga lods, kasi yan, hindi ko na siya tinesting sa apoy kasi sure mo naman na yung sira niya talaga yun sa stock application. At least ayan, okay na siya, malambot na, umikot na. Ayan, samahan niya ako lods sa may-ari. Isusugod na natin ito sa tindahan nila. Okay, mga lods, ayan, daling natin sa may-ari lods. Ano ko na, isakay ko na sa aking service to lods. Yan, okay naman yung ignition kaya samahan nyo ko lods sa may-ari ng ng double stove na to. Okay, ito na lods. Continuous lang tayo lods. Nakita nyo, iba na yung damit ko dyan kasi kinabukasan ko na yung hinatid dyan ng itong tanghalian. Yan. Kasi marami pa tayong ginawang deliver. Ayun na lods, sinakay ko na siya. Punta na tayo, samahan nyo na ako mga katangke. Yan, saglit lang to. Ayan. Ano po tayo sa tindahan ni Ate Hills. Yan. Sigurado masaya na si Ate Hills kasi gagamitin niya po yan doon sa niya, yung isang niya, kasi kinakapos po siya doon sa kanyang isang stove. Gusto niya kasi maging dalawa yung gagamitin niya. Kaya si Ate Hills po, ayun, nakatayo po, nakabang na po siya. Ayan. Kanyang double burner stove. Yan, nakita po ng aking bata doon sa loob.
para ano lang. Ayan, mga katangke, ayan, pasok na po natin sa loob. Ayan. Ayan. Nagpaalam po tayo kay Ate His na yun, magko-content tayo po doon sa kanyang kanyang tindahan. Yan, sa pinagawa nating stove sa kanya. Yan, okay naman sa kanya na nag-vlog tayo din sa tindahan niya. Nagpaalam po tayo sa kanya. Yan, yan. Yan po, yan yung pinapalagay niya. Yan. Ang sabi ko kay Ate His na testingan po namin yung stove, kaso sabi niya na wag na kasi wala naman yung setting pa kanya ng hose para i-testing ko sa kanya. Wala yung setting na hose nga, kaya yun. Sabi niya pagka pinakabit sa amin. Pero sabi ko sa may okay na yan kasi tinesting ko na yung bago naman sa bodega. Kaya ang sabi niya yun, binigay sa akin yung tangke para kargahan ko yung magpa-deliver sa akin ng tangke yan. Kaya sabi ko ayan sa kanya na okay na po yan yung double barrel stove niya. Kung ipapakabit niya, sabihin niya lang. Pero sabi niya sa akin, binibigyan niya ako ng bayad. Sabi ko wag na yan. Okay na yun sa kanya. Nagpasalamat naman siya. Kaya hanggang dito na mga lods, supportan